After 7 months, 7 buwan na ang ipinagbubuntis ni Sofia. Papunta ang mga ito sa mall upang mag-shopping ng mga damit pang baby. Kasama nga pala nila ang buong pamilya ni Sofia at mas excited pa nga ang mga ito dahil ilang araw na lang ay malapit na nilang masilayan ang apo nila kay Dale at Sofia. Dale, tawag ni Sofia dahil alagaga ito sa hawak niyang cellphone. Kumunot ang noo nito. Okay ka lang ba? May contact ka pa ba kay Brent? Biglang tanong niya dahil hindi na makontak ni Dale ang pinsan nito. Wala. Bakit? Nasaan ba si Brent? Hindi ko alam, wife. Sabay hawak nito sa kamay ni Sofia. Napanguwi na lang si Sofia nang patungo ang mga ito sa department store. Wala sa sariling pinagdadampot ni Sofia ang pang-baby girl dress na ikinataka naman ni Dale dahil baby boy naman ang kanilang anak. Nang malaman nila ito nang magpa-ultrasound si Sofia nung nakaraang araw. Hindi kasi siya naniniwala na si Brent ang hinahanap ng kanyang asawa dahil kasabay naman ang pagkawala ni Christine. Wife, tawag niya nang isa-isahin niyang ibalik ang mga kinuha ni Sofia na damit pang baby girl. Boy ang anak natin, wife, di girl. Nito, are you okay, wife? Gusto mo bang maupo muna? Ayos lang ako, Dale. Akala ko kasi pamboy yung mga nailagay ko sa pushcart. Nakangiting nito. Paano ba naman kung ano-anong iniisip ni Sofia kaya kung ano-ano ang nadadampot niyang mga gamit na pang-baby para sa unang baby nila. Hindi ako kontento sa sagot mo, wife. Look, gamit na pambabae na naman yung hawak mo. Tell me, may problema ka ba? Wala naman, Dale. Na-excite lang talaga ako at parang gusto ko rin ng baby girl. Sagot naman ito na ikinangisi ni Dale. Gawa tayo ulit ng baby girl pagkapanganak mo sa panganay natin. Natampal na lang ni Sofia ang noon nito dahil sa sagot ni Dale na ikinangiti naman ng mga taong katabi nila. Hindi lang ni Sofia si Dale dahil nahihiya ito sa mga taong katabi nila kanina. Dinala ni Sofia si Dale sa Fun World kung saan may mga batang naglalaro. Bakit mo ako dinala dito, wife? Maglalaro ba tayo dito? Naikinatawa naman ng mga bata dahil sa lakas ng boses ni Dale. Napasinghap si Sofia at tila mauubos na ang kanyang pasensya. Ngunit pinisilang ni Dale ang pisngi nito na halos pagtingin na sila ng mga taong dumaraan sa gawin nila. Dale naman, nakangusong nito. Pinapatawa lang kita, wife. Ginigising ko lang yung natutulog mong diwa. Kanina ka pa wala sa sarili mo. Gusto mo na bang kumain? Busog pa ako eh. Sagot naman ni Sofia. Kasabay naman ang pagtunog ng cellphone ni Dale. Sagutin ko lang yung tawag ni Mom. Nito sa kanya kinausap sa kabilang linya ang tawag ng kanyang mommy. Nagkahiwa-hiwalay ka sa mga ito pagkarating nila dito sa mall kanina. Kunot noong napatitig si Sofia mula sa kalayuan nang mahagip niya ang isang kawangis ni Christine. Hindi siya nagkakamali dahil siguradong siya iyon. Anong ginagawa niya rito? Sinong kasama niya? Wala sa sariling bigkas nito. Narinig iyon ni Dale nang matapos niyang kausapin ang mommy niya. Sinong kausap mo, wife? Nagtatakang tanong nito. Tumingin si Dale mula sa tinitingnan ni Sofia. Wala namang ibang nakita ito kundi ang mga taong palakad-lakad lang dito. Kailan mo pa ba huling nakausap si Brent? Agad na tanong niya. Gaya ng tanong ni Dale ay hindi niya alam kung bakit niya ito naitanong bigla. Nagtaka si Dale. Wala na din kasi itong kontak kay Brent simula noong nagpunta sila ng bodega. Hindi naman niya ito masikaso noon dahil abala din siya sa paghahanap sa kanyang asawa na si Sofia. Noong time na nawawala ka, wife, doon ako nawala ng kontak kay Brent. Forget about him, okay? Ang baby dapat natin ang inaalala natin, hindi ang ibang tao. Come on. Pag-aya ni Dale sa asawa niya. Tama nga naman ang sinabi ni Dale. Kung maaari lang sana'y huwag na nilang isipin na ibang tao pero sa totoo lang, kinakabahan pa din si Sofia hanggang ngayon dahil lamang sa masamang panaginip niya na hindi na nito may alis sa kanyang isip kahit lumipas na ng ilang buwan. Hapon na din ang umuwi ang mga ito sa mansyon. Nadatnan na lang ni Dale na nandito ang kanyang kaibigang doktor na si Liam. Alam naman niya na darating ito ngunit napaaga naman ata ang pagdating niya. Kanina ka pa ba dito? Tanong ni Dale. Hindi naman, kararating ko lang din. Sagot naman niya at bahagyang napatingin siya kay Sofia. Dale, sa loob na kayo mag-usap. Pag-aya ni Sofia. Papasok na kasi siya sa loob ng mansyon. Ang bilis naman lumubo yung tiyan mo. Ilang buwan na yan? Tanong nito. Hindi niya kasi alam at wala na din itong balita dahil sa trabaho nito sa ibang bansa. 7 buwang mahigit na. Kukunin kitang ninong. Kunin mo ding ninang si Sam. Nito na ikinatakan niya. Wow, kayo na ba ni Sam?
Napakamot na lang ito ng kanyang ulo. Hindi siya nakasagot agad. So it means yes. Ay, congrats Liam. Buntasin mo na din siya agad-agad. Natutuwang sambit nito. Naiinis naman ngayon si Dale dahil siya tuloy ang na-outplay sa pinag-uusapan ng dalawa. Wife, pasok na sa loob. Utos nito. Kinakausap ko pa si Liam eh. Liam, tara sa loob. Pag-aya nito at nakalimutan na talaga ni Sophia ang kanyang asawa na nasa tabi lang niya. Dale, tara na. Pag-aya naman ni Liam dahil naiwan na ito sa labas. Sumunod naman si Dale sa kanilang dalawa dahil nauna na ang mga itong pumasok sa loob na may inis pa sa kanyang muka. Hindi niya ba alam kung ano na naman ang nararamdaman niya ngayong nandito si Liam? Parang gusto niya tuloy ipagdamot ang asawa niya. Dale, tsura mo. Para kang inagawan ng asawa. Sita ng kanyang mommy nang makita niya ito. Nakasalubong niya kasi mga ito pagkapasok nilang tatlo sa loob. Mom, pagod lang po ako. Pagsisinungalin niya sa kanya ito nilagpasan. Nagtataka na lamang ang mommy nito sa ikinikilos ni Dale ngayon. Sus, nagsaselos ang anak ko. Sige Sofia, ganyan nga. Pagsalosan mo din sa Dale. Natutuwa pa niyang sambit. Agad naman niyang tinabihan si Sofia sa sofa. Tuloy pa din ang usapan ng dalawa at nawala na nga si Dale sa usapan. Hindi naman kasi ito makasingit sa usapan dahil matagal na din walang balita si Sofia kay Sam. Kaya heto, kay Liam na lang siya nagtatanong at nakikibalita. Wife, magpahinga ka na muna sa kwarto. Okay, magbihis ka na muna. Ako na muna ang bahala dito. Singit niya sa usapan ng dalawa. Hindi pa naman ako pagod, Dale. Tanggan ito. Manang, pakihanda naman kami ng merienda dito. Utos dito kay Manang Minda. Bumuntong hininga ng malalim si Dale dahil nagkokontrol lamang ito sa emosyon na kanyang nararamdaman ngayon. Bilang niya tuloy ay sasabog na siya ngayon. Napahilamos tuloy siya sa kanyang muka. Gusto na lang matawa ni Liam dahil sa reaksyon na nakikita niya kay Dale. Hindi na lamang niya ito pinansin dahil nakikinig siya sa pagkukwento sa kanya ni Sofia. Hanggang sa dumating na ang kanilang merienda. Magmerienda ka muna, Liam. Pag-aya nito. Kasalukuyan naman nagtitimpi sa galit si Dale. Dale, gusto mo din ba? Heto, para sa'yo naman ito. Ibinigay ko yan kaninang umaga. Sana magustuhan mo. Special recipe ko pa yan at gusto kong ikaw ang una makakatikim nitong binigay ko. Anito na halos lumundag sa tuwa si Dale. Nalusaw din ang galit na nararamdaman niya dahil naalala din pala siya ni Sofia. Nakangiting tinanggap ni Dale ang cupcake na may peanut sa ibabaw. Kinagatan niya ito ng konti at ninanamnam niya pa ito. Masarap ba? Hindi agad nakasagot si Dale dahil sinubo niya ito ng buo sa bibig niya. At mabilis niya itong naubos ang laman sa bibig niya. Ngumiti si Sofia dahil alam na niya ang sagot sa tanong niya. The best, yung cupcake na binake mo, wife. Saan mo natutunan yan? Sa YouTube. Pero yung lasa ay sa akin syempre. Gusto ko walang katulad yung mga gawa ko dahil gusto ko ay ikaw lang makakatikim nito. Baka sabihin mo ginaya ko sa YouTube kahit i-search mo pa. No, wife. May tuwala naman ako sa'yo. Pwede mong gawin pang negosyo itong natutunan mo. Naikinangiti ni Sofia. Tumikim si Liam. Lumingon ang dalawa sa kanya. Ang sweet nyo naman. Baka lang gabi na kayong dalawa dyan. Anito, andyan ka pala Liam. Biro naman ni Dale na kanina ay siya naman ang hindi pinapansin ni Sofia. Nakalimutan ng dalawa na kasama pala nila si Liam. Next time na lang ako babalik dito. Nakakaingit naman kayo. Tawagan mo na lang ako kung gusto mong makita si Sam, Sofia. Sasamahan kita. Anito, na ikinaigting ng panga ni Dale. Nahalata naman iyon ni Liam at talagang iniinis niya talaga ito. Sure, pero huwag mo na ngayon Liam. Pagkapanganak ko na lang, okay? Magpapasama na lang ako kay Dale. Sabay yakap naman ni Sofia sa asawa niya na ikinangiti naman ito. Matuloy na lumipas ang mga araw. Aligaga si Sofia sa loob ng kwarto at pabalik-balik ito sa paglalakad habang nasa loob ng banyo si Dale na naliligo. Pinagpapawisan na din ito kahit sobrang lakas na ng buga ng aircon sa loob ng kanilang silid. Kagabi pa kasi sumasakit ang balakang nito na kapag umiihi siya ay parang manganganak na siya. Tinitiis na lang niya ang pananakit ng kanyang puson. Dale! Sagaw nito kasabay ng pagbukas ng pinto ng banyo. Bakit ang tagal mong maligo? Bilisan mo na! Ang sakit-sakit na eh! Daing nito. Wife, I'm really sorry. Kagabi pa kasi sumasakit yung tiyan ko. Ako kasi ang kinakabahan sa'yo. Nagmamadali nitong sagot saka ito nagbihis. Basta kung ano na lang makuha niyang damit ay yun na ang kanyang isinuot. Nang matapos na ito ay agad na inalalayan niya ang asawa nito na dumadaing na din sa sakit. Walang ibang katulong ngayon si Dale.
kundi siya lang dahil ang mga magulang niya ay nasa ibang bansa dahil doon nagpapagamot ang kanyang ama. Naoperahan kasi ito sa kidney noong nakaraang buwan. At ngayon ay nagpapagaling na ito nang malaman nilang malapit ng mga anak si Sofia. Pagkarating nila sa ospital ay agad silang sinalubong ng mga medical staff at agad nilang dinala si Sofia sa delivery room na saktong pumutok naman ang panubigan nito. Hindi alam ni Dale kung ano ang gagawin niya ngayon habang nasa loob din siya ng delivery room. Nakita ng doktora kung paano kabahan si Dale dahil sa itsura nito na parang natatain na naman. Relax Dale, makakaya ito ni Sofia. Ani ng babaeng doktora ni Sofia. Dapat maging matapang ka dahil daddy ka na. Dagdag pa nito habang mahigpit ang pagkakahawak ni Sofia sa kamay ni Dale. Dok, nahihirapan na siya. Wala mong pwedeng gawin para lumabas agad sa baby. Malaki kasi sa baby kaya nahihirapang umire si Sofia. Ani ng doktor. Sige Sofia, umire ka pa. Ani to. Ginawa lahat ni Sofia ang makakaya niya at umire pa ito ng 3 beses, kasabay ng paghigpit ng pagkakahawak nito sa kamay niya. After 8 seconds, lumabas din ang kanilang baby, Skylar, na unti-unti naman ang pagbitaw ni Sofia sa pagkakahawak niya sa kamay ni Dale. Umiyak ang sanggol, kasabay ng pagtulo ng mga luha sa mga mata ni Sofia. Nasilayan pa naman niya ang kanyang anak saka ito nang hina dahil sa pagod niyang umiri kanina. Nakita naman ni Dale kung paano manghina si Sofia. Imbes na daluhan niya ang baby nilang umiiyak, ay napansin na lang niya unti-unting pagpikit ng mga mata ni Sofia habang may mga luha pa ito sa mga mata niya. Wife, are you okay? Nag-aalala ito dahil lupay-pay ang kamay ni Sofia nang hawakan niya ito at hindi rin ito umiimik o sulyapan man lang si Dale. Wife, hey, what's going on with her? Nasabay-sabay lingon ng mga nurse at yung doktora nito. Nagbandali ang mga ito na tingnan si Sofia kaya agad na nila itong inasikaso. Dale, lumabas ka na muna. Kami na ang bahala kay Sofia. Nanghina lang siya, okay? Just relax. Ani ng doktora. Naikuyom ni Dale ang kanyang isang kamao dahil hindi niya kayang makita na ganoon ang kalagayan ni Sofia. Matapos niyang manganak, nang may humawak sa kanyang balikat na kadarating lang ng kanyang kuya at ang kanyang ate Gina. Nandito na sila upang makita ang kanilang baby ngunit hindi nila inaasahan na makikita nila si Sofia na ganoon ang kalagayan. Sir, ito na po ang baby niyo. Ani ng isang nurse na nag-abot sa kanya ng kanyang baby. Tila napawi ng isang sanggol ang kalungkutang nadarama ni Dale dahil nakasmile ang kanyang anak nang makita niya ito habang karga niya sa mga bisig niya. Ang pogi naman ng baby Skylar namin. Ani ng kanyang ate Gina. Aba, kamukhang kamukha ng ama. Ang lakas ng dugo mo, Dale. Ani ng kanyang kuya Nico. Lahat sila ay natutuwa sa baby nila ni Dale at Sofia. Nakahanda na din ang video call na ngayon ay kausap na nila ang kanilang mga magulang. Maybe next week ay uuwi na ang mga ito. Ang pamilya naman ni Sofia ipasusundo na lang ni Dale sa family driver ng mga ito. Habang minamasdan ni Dale ang kanyang anak, naalala niya kung paano niya makilala o nakilala ang ina ng kanyang anak. Ang babaeng una niyang nakaaway sa restaurant kung saan doon niya nakilala si Sofia. Napangiti na lang ito. Ikaw at ang mami mo ang kasiyahan ko, anak. Salamat at dumating kayo sa buhay ko. Hindi siguro ako magiging masaya kung mas pinili ko ang iba. Salamat sa pagmamahal na ipinadama sa akin ng mami mo. At promise ko sa iyo, anak, na mas titriplihin ko pa ang pagmamahal na ibinigay niya sa akin. Mahal na mahal ko kayong dalawa, anak. Kusang tumulo na lang ang mga luha ni Dale sa kanyang mga mata dahil sa galak na nadarama niya. Ngunit siya naman din ang pag-iyak ng kanyang anak na karga-karga niya. Aroy, umiyak din. Pansin ng dalawang mag-asawa. Kinuha naman agad ng nurse ang baby niya para mapadede na ito ni Sofia. Nagugutom na siguro si baby kaya ito umiyak. Medyo okay na din si Sofia ngunit agad din namang pinatawag ng nurse sa Dale dahil nagkaroon ng problema ang pagpapadede ni Sofia sa kanilang anak. Doc, ano pong problema? Halata ng doktor na parang kinakabahan na naman si Dale dahil iyak ng iyak ang kanilang baby. Dale, iyan ka na naman. Kinakabahan ka na naman. Just relax, okay? Ikaw na muna ang dumede kay Sofia. Nahihirapan kasi si baby na dumede dahil walang makuhang gatas ang baby mo. Just in case na may lumabas na gatas, lilinisin na lang natin ang dede ni Sofia para makadede na ang baby ninyo. Advice ng doktor sa kanya. Sure, Doc. No problem. Nakangiting sagot naman ni Dale. Ang bilis mo sumugot ah. Sabat ni Sofia na ikinakamot ng ulo ni Dale na nakatawa lang sa kanila ang doktora. Agad na ginawa ni Dale ang advice ng doktor. At yun nga,
Isang sip-sip lang nito ay meron na agad at naramdaman iyon ni Sofia na may lumabas na gatas sa kanyang kaliwang dede at sinunod naman ni Dale ang kanan. Hindi alam ni Dale na lihim na kinukuhanan siya ng kanyang kuya habang naka-video call ito sa kanilang mga magulang na alam niyang maiinis lang ito. Lumipas pa ang ilang mga oras hapon na nang dumating ang ina ni Sofia kasama ang mga kapatid niya. Nadatnan na lang nila na nagkakasiyahan ang mga ito sa loob ng silid. Gusto na sanang iuwi ni Dale ang mag-ina niya, subalit hindi pa tapos ang birth screening ng kanilang anak, kaya bukas na bukas ay pwede niya na itong iuwi sa bago nilang tirahan. Nakangiting kinarga ng ina ni Sofia ang kanyang apo. Sobrang saya niya nang makita niyang nakangiti ito. Namana sa'yo ng anak mo ang pagiging palangiti niya. Ba't may dimple din siya? Pero bakit halos lahat na lang ay sa ama niya nakuha? Ang mata, ilong at ang labi. Ani ng kanyang ina na dinig ni Dale na sinabi nito. Ngumiti ito. Ma, kawawa po ako kay Sofia noon habang naglilihi. Magugulat na lang talaga ako dahil malalakas na sampal itong kabila ang pisngi ko. Sumbong niya. Ngumiti naman ito. Deserve mo yan anak kaya huwag ka na magreklamo at baka masampal ka na naman ni Sofia. Ngayong may anak ka na, magtano ka na Dale. Lihim na natawa si Sofia na ikinakamot na lang nito ng kanyang ulo. Saka ayaw mo yun? Kamukha mo naman ang baby mo. Natutuwang ani ito. Oo nga po inay. Malakas lang po talaga ang dugo ko kaya kamukha ko po siya. Sagot naman ito. Inirapan siya ni Sofia. Inay, gusto ko po ulit sampalan sa Dale. Na ikinakunot ng noon ang kanyang asawa. Hindi alam ni Dale kung totoo ba itong sinasabi ng kanyang asawa kasi natatakot siya kapag may sinasabi ito. Bakit mo naman nasabi yan anak? Takang tanong ng kanyang ina. Kasi po, napag-usapan namin ni Dale na isa lang sana ang gusto kong anak pero ayaw niya. Kaya pumayag ako sa request niya na kahit 5 pa. Kaya kada maglilihi po ako ay mas malalakas na sampal ang aabutin niya sa akin. Pananakot niya. Natawa ang ina niya dahil hindi maipinta mukha ni Dale nang makita nila ito. Kada papasok kasi ito sa trabaho ay may bakat na palad sa magkabilaan niyang pisngi. Naloko na. Sabay hilamos dito sa kanyang muka. Nagtawanan na mag-ina dahil sila lamang ang nasa loob ng kwarto habang si Dale ay pinagkakaisahan ng mga ito. Pero okay lang sa kanya dahil nakikita naman niyang masaya ang mag-ina. Ngayon lang naman kasi nakasama ni Sofia ang kanyang ina na hindi man lang nito nakasama habang ipinagbubuntis ang unang apo niya dahil hindi naman niya maiwanan ang mga alaga nilang mga hayop sa bukid at baka nakawin. Ngayon lang talaga sila nakapunta dahil may bakod na ang kanilang bahay na si Dale pa ang nagpagawa. Ayaw naman kasi nilang umalis sa lugar na iyon dahil yun na lang ang natitirang alaala ng kanilang ama. Kahit anong ingay nila sa loob, masarap pa din ang tulong ni Baby Sky. Ang batang magbibigay kasiyahan sa mag-asawang si Dale at Sofia. At natupad na nga ang kahilingan ng kanilang lolo. Ngunit hindi man lang niya nasilayan ang kanyang pangalawang apo sa tuhod. Kaya't nagplano si Dale na pagkalabas nila ng ospital at kapag nasa 1 buwan na ang kanilang anak na si Sky, dadalawin nila ito sa puntod upang magpasalamat sa yumaong lolo nila. After 1 month, papunta ang buong pamilya sa probinsya para dalawin ang namayapa nilang lolo. Halos lahat ata ay sumama kabilang na din ang mga kaibigan ni Dale. Parang isang reunion ng mga Fuentes family ang magaganap doon dahil ngayon lang nila madadalaw ang namayapang pinakamamahal nilang lolo. Kasalukuyang nasa everlasting o paradise na sila ngayon. Malawak ang lugar na ito kaya pwede naman silang magtayo ng kanya-kanya nilang mga tent. Presko at hindi mainit ang lugar na ito kaya naman napakasarap ng tulog ng kanilang anak na si Kurt Skyler. Narito din ang ina at mga kapatid ni Sofia na sila nag-aalaga sa baby. Ang mga magulang naman ni Dale ay stable na rin ang kalagayan nito. Nakaupo sa wheelchair ang ama ni Dale na kasalukuyang karga nitong apo niya. Ikaw apo, huwag mong gagayahin ng daddy mo. Matinik sa mga babae. Anito na parang hindi nagustuhan ni Aliyah ang sinabi nito. Nagsalita ang pinuno ng mga babaero. Lahi niyo na ata iyan. Tingnan mo nga si dad. May anak sa... Hindi na naituloy ni Aliyah ang kanyang sasabihin dahil lumaking mabait naman si Brent na hanggang ngayon ay hindi pa nila makontak ang mga ito. Nasaan nga pala si Brent? Andito naman yung dad niya pero siya naman ang wala dito. Takang tanong nito. Mom, matagal ko na rin hindi siya makontak. Naalala niyo ba nung nawawala si Sofia? At sumabay naman siya sa pagkawala ni Sofia noon? Anong dahilan? I don't know, Mom. Huwag na lang natin pag-usapan yung taong wala dito. Tama ka, Dale. Pero hayaan mo na ang mommy mo. Parang anak na din namin si Brent dahil kami ng mommy mo ang nagpalaki sa batang iyon. Akalain mo ba naman kasi yung tito mo?
Obsessed siya sa bagong nagpapaligaya sa kanya, kaya hindi na niya naasikaso sa Brent. Mabuti ako at in love sa akin ng Momo, kaya kayo nabuo ng dalawa ng Kuya Nico mo. Pagmamayabang ng daddy ni Dayla. Ang kapal na mukha. Singali-alian ay kinatawa ng kanyang asawang si Alec. Si Christine, asa na kaya siya? Hindi ba tulinan na siya at wala na matutuluyan? Sabi mo dati, huling magkasama si Brent at Christine noon. Baka sa Christine may alam siya. Asa na kayang batang iyon?